Magandang evening po sa inyong lahat, mga ka-faith. Good morning, good afternoon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ating mga followers sa ating program, Ka-Faith Tinapay. At syempre po, mga ka-faith, kami po nagpapasalamat dahil po nung kami magkaroon ng first 24 hours of viewing, we have 3,400 views. Wow, kahit po ito ay unang pagkakataon na kami magkaroon ng program na Ka-Faith Tinapay, syempre ho, kami tuwang-tuwa dahil po sinuportahan po nyo kami sa aming programa, lalo na from the Catholic Church, from the Orthodox Church, and from the Methodist Church, at sa lahat po ng mga naniniwala sa tinatawag nating pagkakaisa. At syempre po, mga kapanalig, sa kasulukuyan, we have more than 5,000 views. Wow! Really? God is good. All the time. At syempre po, mga ka-faith, ang aming unang episode ay aming binigyan ng diin ang unity amidst diversity. At doon po sa aming unang episode, nagpakilala po ang ating mga guests sa ating program. At the same time, kami po yung nagbigay ng kuro-kuro, pananaw, pananampalataya, paninindigan tungkol sa Biblia, tungkol sa aming mga simbahan, paniniwala, at syempre po, kung saan kami magkakaisa bilang mga leader ng simbahan sa aming maliliit na pamamaraan. Sabi nga po, mag-umpisa sa maliit, pero naniniwala kami sa maliit, maraming magaganap sa aming paglalakbay tungo sa pagkakaisa. At yan din po ang pinapangarap ng ating Panginoon, that all may be one, mga ka-faith. At syempre po, mga ka-faith, ito pong ating segment or episode ngayon, episode 2 ng Ka-Faith Tinapay po, ay meron tayong magaganda at exciting na topic, marriage and the priesthood. Wow! Sacraments, for us Catholics, sacraments of communion and service. Kaya ho, marriage and the priesthood ay napakahalaga po na pag-usapan din po dahil lalo po sa panahon ngayon na kailangan natin paigtingin ang mga pamilya, ang pagsasama, at syempre po, paigtingin din ang paglilingkod ng mga pari, pastor, imam, ministro sa iba't ibang mga simbahan at pananampalataya. Kaya nga po ito yung magandang pagkakataon na sa aming talakayan, saan kami nagkakaroon ng iisang paniniwala, iisang adhikain para ipaglaban, patatagin, payabungin ang pamilya sa pamamagitan ng pag-aasawa, at gayon din po ang mga puno ng mga simbahan na siyang magpapatuloy ng mga aral at magbibigay ng ikanga ay pagsasali ng pananampalataya sa mga makabagong henerasyon. Kaya po mga ka-faith, importante yung program na ito sapagkat ito yung magandang talakayan, magandang sharing ng insight, at marami kong surprises sa inyo. Remember last week, mga ka-faith, sabi ni Bishop Daniel, ang kanyang hidden talent ay kanta o awit. Mamaya, ang hidden ay ma-expose na. Kaya huwag kayong bibitiw, mga ka-faith, sa ating program dito sa Ka-Faith Tinapay. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way.
works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a road in the wilderness, lead me. On rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a road in the wilderness, lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Aris Baltas, isang visual painter. Itong artwork na ito ay kinonceptualize ko para sa isang interfaith dialogue. Ginuhit ko ito, kinonsepto, at kinulayan ng mga imams, pastor, at bishop na dumating para sa dialogo. Ito ay tumatalakay sa isang unity at diversity. Ibig sabihin din, magkakaiba man ang relihiyon natin, magkakaroon din pa rin tayo ng pagsasama-sama at isang adhikain para sa isang pinakamagandang biyaya at pag-ibig para sa lahat. Muli po magbabalik tayo sa ating program, mga ka-faith, tinapay. At syempre po, tayo masayang-masaya muli sapagkat sa ating program, kasama natin muli at babati sa inyo mula sa United Methodist Church, si Reverend Rodrigo Torres III. Magandang araw po sa inyo, mga ka-faith. Magandang araw po, Obispo. Yes, magandang araw din po. Father Egay, salamat po sa pagkakataon na ito. Muli tayong magkakasama-sama, muli tayong matututo at patuloy Amen. tayong pagpapalain ng Panginoon. Amen. At syempre po, mula sa One Holy Eastern Orthodox Catholic and Apostolic Church, Archbishop Daniel Paulos I.
Yan! Father Egay! Muli, po. magandang umaga po mga ka-faith. Narito pong muli kami, ilang pastor. At bibigyan po namin kayo ng isang mahalagang impormasyon sa aming tatalakayin. At ang tatalakayin natin ngayon ay napakahalaga tungkol sa isang relasyon ng babae at lalaki. At tulad ng sinabi ni Father Egay sa opening about marriage and priesthood. Yeah? Okay. Kaya hindi kami makakapagpatuloy kung wala si Father Egay. At syempre po mga faith, kamukha po ng binanggit kanina, isa ko sa napakahalagang topic ay marriage and the family. Ano po? Alam mo ninyo, mga ka-faith, isa sa mga napakagandang bahagi ng Biblia mula sa aklat ng Genesis ay ang pagsasama ng babae at lalaki. Yes. At sa simula, mula sa kalooban ng Diyos, di ba? God has joined together, di ba? Sa biyaya ng Diyos, ang babae at lalaki ay nagsasama bilang mag-asawa. At syempre po sa amin, kay Reverend Pastor Rod and Archbishop Daniel, we believe in the sanctity of marriage. Ano po? Yes, opo. So Archbishop, Opo. would you like to say something about marriage sa Orthodox na paniniwala po? Ayan. Father Egay, maraming salamat muli, no? At Opo. magandang hapon, magandang araw, magandang gabi, at maganda talaga tayong lahat na naririto ngayon. Gabing kay So, ganda. kay Father, kay Pastor, talaga naman gwapong-gwapo. po. So, yung tanong sa akin ni Father Egay, magbigay daw ako ng kaunting kaalaman tungkol sa ano nga ba at papano ang pagkilala sa isang relasyon ng babae at lalaki sa pag-aasawa o yung tinatawag nating married. Sa simbahang aking itinataguyod na ito yung Orthodox. Alam mo, Father Egay, ay mahalagang-mahalaga ang salitang pag-aasawa. Okay. Lalo na sa isang babae at lalaki dahil ito ay kalooban talaga ng Diyos. Mhm. Hindi naman maaaring mamuhay lang mag-isa ang lalaki. Uh-huh. Kaya naman, dahil sa pag-ibig ng Diyos, minabuti niyang bigyan ang lalaki ng makakasama. At ito ay si Eva. At mula doon, binigyan ng Diyos ang kautusan ng dalawa. Humayo kayo at magpakarami. Amen. At ito yung mahalaga, yung bindisyon ng Diyos. Basbas, At sa ha? ating simbahan, Okay. yung basbas ay mahalaga. Okay. Tulad ng pagbabasbas ng Diyos kay Eva at Adan. Okay. So, Reverend Rod, ano naman po ang masasabi ninyo sa inyong paniniwala sa Methodist Church when it comes to marriage po? Yes, Father Egay, Obispo, mga kapatid, napakagandang pagkakataon po ito upang pag-usapan po natin ang kasagraduhan ng Kasal. pagkakaroon ng kasal Okay. sa pagitan ng lalaki at ng babae. Naitanong ni Father kung sa United Methodist Church ay kung ano ang sinasabi tungkol dito. Mga kapatid, ang the United Methodist Church po, Bishop, ay meron pong 3 libro na napakahalaga. Mhm. Una po ay Scripture, meron kami tinatawag na Book of Discipline, at yung isa po ay Book of Hymns. Mhm. Kaya ko po nabanggit yan sapagkat yung aking sasabihin na paniniwala ng the United Methodist Church ay galing po sa aming Book of Discipline. Mhm. At meron pong tinatawag na social principle. At laman po ng aming social principle, pag pinag-uusapan ang marriage, mga kapatid, una, we affirm the sanctity of marriage. Amen. At yung marriage po na binabanggit doon ay mayroong covenant na naghahayag at pinapahayag ng pag-ibig. Merong mutual support, merong personal commitment, shared fidelity between men and women. Pangalawa, kasama sa aming social principle, sa panahon na ikinakasal itong lalaki at babae, bumababa ang presensya ng Panginoon. Amen. Yung grasya ng Diyos sa dalawa na ikinakasal nung mga pagkakataon na yon, naniniwala po kami
na bumababa ang presensya ng Diyos. At yung huli, kasama rin sa aming social principle ang pagrespeto, pagkilala sa batas ng ating bansa. Na kung saan sinasabi po doon, ikinasal ang dalawa na ito sa pagitan ng lalaki at ng babae. We support laws in civil society that define marriage as the union of one man and woman. Amen. So yan po yung nakalagay talaga sa aming social principle, Okay. Father Bishop. So maganda po yun na narinig po natin yung kanilang pinanghahawakan. At Yes po. tayo po'y pare-parehong naniniwala sa sanctity of marriage. At Yes, syempre, oo. sa Roman Catholic Church at sa Orthodox, na ang kasal ay isang sakramento. At That sagrado. marriage is made in heaven, di ba? Yeah. Amen. Diyos ang nagsasama sa Yes. babae at lalaki. Kaya po ito pinakita nga po sa aklat ng Genesis. At syempre, sa bagong tipan, bagamat sa lumang tipan, ito tinuturing na pinakamatandang sakramento. Kasabay ng pagsilang ng tao, ang tinatawag nating sakramento ng kasal. At gayon din po sa bagong tipan, sa wedding at Cana, ang unang himala ng Panginoon ay sa kasalan. Sa kasalan. So, Yes, Jesus oo. blessed the wedding, yung the sacrament of matrimony, mga ka-faith. At yan ang magpapatunay, Father Egay, na napakahalaga po talaga ang sakramento ng kasal. Lalong-lalo na dun sa mga dumarating na dun sa time na nasa legal age na sila, nasa tamang edad. At minsan, dapat ito yung mahalagang ating natututunan, lalo na sa mga magulang. Na yung ating mga anak ay binibigyan natin ng tamang advice o tamang panahon para harapin yung ganong klaseng estado ng buhay, ng pag-aasawa. Nakakalungkot, Father Ega, Pastor. Yes po. Aminin natin sa hindi, sa panahon ngayon, maraming relasyon wala sa tamang edad. Kaya ito rin yung nagdudulot Mga early ng marriages. Oo. nagdudulot ng kahirapan sa panahon ngayon. Kasi kung wala ka pa sa legal age, hindi ka makakakuha ng maayos na hanap buhay o trabaho, kanino ka aasa? Sa iyong magulang. Kaya mahalaga ang tamang patnubay, lalong-lalo na pagdating dito sa usaping pag-aasawa. Okay. Amen. At the same time ho, kung makita po ninyo, ang purpose po ng marriage is to perpetuate humanity. Kasi pag wala nag-aasawa at walang mag-aanak, it ends humanity. Yes. That's why the marriage is the procreative act ng man and woman, ng husband and wife. Bahagi yon ng pakikisa ng tao sa creative act ng Diyos. It becomes the procreative act of man and woman. Yes. Imagine kung walang marriage, what is history? History ends. Walang isisilang kung walang marriage Correct. between man and woman. Kaya nga sa ating pananampalataya, nariyan yung tinatawag nating ang pag-aasawa ay pinag-iisa ang dalawa. Kumbaga sa formula ng math, 1 plus 1 is equal to 1. At gayon din po, ang pag-aasawa ay indissoluble, hindi mapaghihiwalay. What God has joined together, let no man put asunder. Yes. Walang batas ng tao ang pwede maghiwalay sa pagkasama ng babae at lalaki mula sa biyaya ng Diyos at mula sa sariling layang pinili ng tao sa pag-aasawa. Kaya nga po, this is very, very important and we thank the Lord kasi ang Constitution, as what Pastor Rod mentioned, actually adheres and respects the inviolability of marriage. No? Hindi pwedeng lusawin ng kasal. Yes. So napakaganda ho yung ganong pananaw na talagang ang ating konstitusyon gumagalang sa kasagraduhan ng kasal. Yes. At naniniwala rin po kaming tatlo na what is the church if the family is destroyed? Yes. Di ba? Napakalaga po nun. Kung ang pamilya ay sira, sira ang lipunan, Yes. sira ang mga simbahan. Yes, Dahil Father. ang foundation ng society at ang foundation ng simbahan ay pamilya. Tama Yes. po yan. Kaya nga po, importante na kayo mga magsisipag-asawa, bago kayo mag-asawa, isip-isip. Hindi Yan. yung arya ng arya, bira ng bira. Dapat to sa pag-aasawa, million times to think about it. Dahil ito isang obligasyon,
isang commitment, isang covenant na dapat mong ika nga kasama sa iyong sinumpaan na ang pamilyang itatayo mo ay isang maliit na simbahan. Na Amen. ito ang pundasyon ng society, of course, ng ating mga pananampalataya. Di po ba, Yes. Pastor Rod? At Archbishop? mayroon dyan, Father Egay, na yung lumang-lumang tugtugin o lumang-lumang kasabihan Opo. na ang pag-aasawa daw ay hindi parang isang kanin. Na pagka ito isinubo mo at ikay napaso, ay pwede mo nang iluwa. Luluwa. So, ang asawa ay hindi mo pwedeng baliwalain. Oo. Lalo't kung kayo ay legal na kasal sa civil at sa simbahan. Okay. Pero but the very important ay yung marriage inside the church. Oo. Sa loob ng simbahan, yun ang pinakamahalaga kasi yung blessing from God. Yes. Ibig sabihin, ang pag-aasawa ay hindi lang kontrata. Yes, Ang tama po pag-asawa yun, tama yun. ay isang covenant. Yes. Di ba? Yan. It is a Isang covenant. tipan. Kaya nga po natin pinag-uusapan ito dahil basically, ito ang mahalaga para sa mga simbahan. Kami po bilang mga leader ng simbahan ay we commit ourselves to protect family, Yes. ipaglaban ang pag-aasawa. Yes. Siyempre, we value marriage in the church. Although, nandiyan ang kasal sa sibil, iba nga hindi na sibil, hindi pa Iba, sa simbahan, oo. kasal lang sa kama. Sad to say. Di Yung ba? father na Para bang nakakalimutan. napakahirap yung ganun yung kasal lang sa kama. Yes. Ang tingin lang sa pagkasama ninyo ang kama lang. Tandaan ninyo, yung respeto, napaka-importante. At, believe in mga ka-faith, pag pinakasalan ka sa simbahan, ibig sabihin, gusto kang makasama ngayon at habang buhay. Yes. Kaya kung kay kinakasama lang, ay, ibig sabihin hindi siya willing mag-commit sa iyo. At sa isang ikinakasal, isang malaking regalo, mga ka-faith, na pag ikay pinakasalan sa loob ng simbahan, ibig sabihin, I am committed Amen. that you and me against the world, and you and me till death Death do do us us part. part. Mga faith, makaibibitin sa ating program dito sa Cafe Cafe Tinapay. Tinapay. A blessed day to everyone. I bring greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, who is the same yesterday, today, and forever. Binabati ko at pinapasalamatan ang bumubuo ng Cafe Tinapay, an ecumenical dialogue sa pangunguna ni Father Egay de Jesus at ni Archbishop Daniel Paulos at si Reverend Rodrigo Torres, a future Bishop of the United Methodist Church na naka-assign ngayon sa Pulong Buhangin United Methodist Church. Mga kapatid, napanood ko po ang nung Friday ang unang episode ng Kapit Tinapay, an ecumenical dialogue, at ako po ay nagpapasalamat at nakinabang sa inyong talakayan. Ang kalungkutan ko lamang ay hindi ako nanalo ng commemorative mugs na ipinagkakaloob ng programang ito. Ako po ay kasama ninyo sa espiritu ng pagkakaisa because there is indeed unity amidst diversity, sapagkat ang sentro ng ating pananampalataya ay ang pundasyon ng pagkakaisa, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At ako'y naniniwala sa inyong sinabi na hindi dapat maging dahilan o simulan ng ating hindi pagkakaunawaan ang iba't ibang paniniwala o relihiyon sa ating kapanahunan. Salamat po, purihin ang Panginoon. Amen. God bless you all. God is good All the time, all the time. God is good. Welcome back po mga ka-faith sa ating segment ng Cafe Tinapay. Ulitin na natin. 1, 2, 3. Cafe Tinapay. At mula po sa ating discussion kanina tungkol sa marriage na ating pinag-uusapan, which is biblically founded, ano?
yung indissolubility at unity of marriage till death do us part, ay papasok po tayo sa panibagong commitment, mga ka-faith. Ito po yung tungkol sa family and life. Sabi nga po sa psychology, it is better to build a child than to repair a man. And you would like to pattern every families like the family of Nazareth. Si Jesus, si Maria, at si Jose. Yun po ang ating pattern that Jesus grew in age and wisdom mula sa formation o paghubog ng kanyang mga magulang at tumayong ama na si Jose. Kaya po mga ka-faith, importante po na ito pong family life ay inaalagaan at inuhubog naming mga pastol ng simbahan. If we believe that the church is based on the foundation of the family, therefore, we are committed to build families. Ikaw naman kaya, Pastor Rod, Yes. ano yung mga nga ay pinakikitang commitment ninyo sa United Methodist Church, how you deal in forming families? Salamat po muli, Father Egay. Bishop, napaka halaga po ng ating pinag-uusapan ngayon tungkol sa pamilya. Ang totoo, ang church ay binabantayan ng mabuti, pinangangalagaan mabuti Yes. ang kalagayan ng isang pamilya. Binanggit na kanina ni Father Egay, kapag sinira mo ang pamilya, ang kasunod nito, masisira ang komunidad, masisira din ng ating bansa. Sa ating church, Bishop Father Egay, meron tayong mga gawain na kung saan ay tumatalakay sa kahalagahan ng pagiging responsible parents. Na kung saan ay hindi lamang dapat naghahanap buhay, hindi lamang dapat pinag-aaral ang mga anak, although ito ay napakahalagang tungkulin ng isang pamilya, kundi sa isang pamilya, pinamamahalaan ng pag-ibig ng Diyos. Amen. At pagkatapos, kung merong hindi pagkakasundo-sundo, ay naroon ang pagpapatawad sa isa't isa. Ang Amen. totoo mga kapatid, wala naman talagang perpektong pamilya. Mhm. At ang totoo, wala namang sa ngayon, wala namang eskwelahan tungkol sa pagiging responsible parents o anumang kurso. Walang course ng Yes. Bachelor of Science in Wifery and Yes. Husbandry. Yes. Totoo Di yan. ba? Perfect. Kaya nga po ang simbahan ay pinagbubuti na ang pamilya, lalo na ang mga magulang, ay maturuan ayon sa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. At sila mismo ay modelo. Nariyan si Maria, nariyan si Jose, noong panahon na ang Panginoong Jesucristo ay sanggol pa, kung paano nila ito pinroteksyonan. Dahil maraming nagbanta, maraming gustong pumatay. So mula roon, nagkakaroon tayo ng idea, nagkakaroon tayo ng guidance na ang pamilya talaga sa paningin ng Diyos ay napakasagrado. Amen. Kaya po yung father ay provider, di po ba? Yes. Ng pamilya. At ganun din po ang tinitingnan natin na ang pamilya ay dapat patatakin at hubugin ng mga simbahan. Amen po. Archbishop, pwede bang bigyan niyo kami ng kaunting foundation sa Biblia? Ano ba sinasabi ng Biblia tungkol sa pamilya? Meron ba kayong idea gusto Yes, oo. share sa ating mga ka-faith? Muli po mga ka-faith, pinag-uusapan natin ngayon tungkol sa kahalagahan ng isang pamilya. Opo. Father Egay, Pastor Rod. Yes po. Paano nga ba to dapat nating pangalagaan? Malinaw naman po sa simula. Sinabi ng ating Panginoon o ng ating dakilang manlilikha, ang kataas-taasang Diyos, no? Na nung pinili niya na italaga si Eva at Adan, hindi niya pinahintulutang hindi magbunga yung kanilang pagmamahalan. Kaya nga, ang the first commandments, go and multiply, di ba? So, ibig sabihin, from the start, after the creation of human being, nandun na yung plano ng Diyos. Maging isa kayong pamilya. Pero pamilyang maging isang mabuting huwaran. At Yes. ito ay dahil sa pagbubunga, nagbibigay ng tamang kalooban ng Diyos, kautusan, na dapat ang respeto, malinaw. Ang sabi sa Biblia, Father Egay, nung tinatanong mo nga, malinaw ang sabi sa Old Testament.
igalang mo ang iyong ama't ina. Perfect. Yeah? Amen. Amen. At ang sino mang anak na gumagalang at rumerespeto sa kanyang magulang ay pagpapalain Mahaba at buhay. pahabain ang kanyang Oh, napakagandang turo buhay. niyan. Di Kung ba? sino humaba buhay nyo, Yeah. alagain nyo matanda. Ano? Yun. At Alagaan yun ng matanda. At Okay. yun ang isang gawain ng Oo. simbahan. Kaya nga utos pa ni Pablo at ng ating banal na Biblia, mas importante yung mga babaeng bao o balo, inaalagaan. So, balik tayo dun, Father, sa tinanong mo. Gusto ko lang ito pagpatuloy. Gusto Opo. kong ituloy yung tungkol dun sa paano nga ba ang tamang relasyon ng isang pamilya. Nabanggit nga ni Pastor ang isang naging mabuting huwaran dito sa bagong tipan ay si Jose, si Maria at ang ating Panginoong Jesus. Correct. Ang ating Panginoong Jesus, kung naalala niyo po, no, mga kapatid, mga ka-faith, bilang isang bata, dumaan din siya sa buhay na naglalaro. Oh, at siya ay umiiyak. Yeah, nasasaktan. Pero dahil sa pag-ibig ng mahal na ina, hindi niya hinayaang ang kanyang anak ay magkaroon ng kapahamakan. Kaya nga nabanggit din ni Pastor kanina maraming nagtangkang pumatay, pero iningatan siya ni Maria Yung at ni protection Jose, prinoteksyonan. Correct. At ganun din ang pag-ibig, kahit nga sabi the Holy Family in this earth during time of Jesus Christ in Mama Mary ay sila. Sila yung isang talagang banal na pamilya Amen. na sila'y namuhay ng may pag-ibig at pagsusunuran. Opo. Kaya kahit si Kristo sumunod siya. Kahit na sabihin natin sa Bible, tinutukoy, He is a son of God. But being as a human, bilang anak ng mahal na ina, hindi niya binabiolate yung bilang, kahit siya Diyos sumunod siya Kasi nais ng ating Panginoon na siya ay maging isang mabuting ehemplo Amen. o huwaran bilang isang anak. Amen. At ang kanya namang magulang ay naging isang mabuting magulang. I-guide nila ng tama ang ating Panginoon. At ito rin dapat sa panahon ngayon ang mangyari. At ito yung hindi nagagawa halos ng mga magulang sa panahon ngayon. At dito pumapasok yung ministerial. Dito pumapasok ang simbahan. Sabi nga ni Pastor Rod, wala pang eskwelahan na nagtuturo kung paano maging isang mabuting parents. Di ba? Walang ganon. Wala pang school niyan. Pero, You just learn there. yeah. Pero, Pastor, Father Egay, para sa akin mayroon. Oh. Mayroon to, may itong simbahan. Good. Opo. Tama po. Ang tamang eskwelahan, ang tamang paraan o paaralan para matuto ng tamang parental parents o yung mabuting magulang, Responsible parents. yung responsible parents, ay dapat ito ay nagsisimula kung hindi kaya ng magulang, saan? Simbahan. Sa simbahan. At yun po yung Yan. akin namang sususugan, di ba? Yeah. Kaya sinasabi ng dokumento ng Simbahang Katoliko sa Familiaris Consortio that the family is the first school of Christianity. It is where in the family, you learn about love. Ang pagkasama ng babae at lalaki is about love. Ang pagbubunga ng anak ng babae at lalaki, it's about love. At kayong mga magulang, mga ka-faith na nakikinig, kayong unang magturo ng pag-ibig sa inyong anak. You are the first teacher. So yung iyasa sa katikista. O yung iyasa sa eskwelahan. Kayong unang magturo sa mga konkretong pamamaraan kung paano maunawaan ng isang buong pamilya kung paano magmahal. Kasi yung sakripisyo ng magulang, pakikita nyo sa anak. Tama Ipaliliwanag po yan. sa Tama anak. yan. Kasi what is love without sacrifice? Kaya nga pinasalitang sacrifice, sacra facere, you make things sacred. So mula sa littleness na ginagawa, little things na ginagawa sa bahay ng may pagmamahal, and that is what we call as sacrifices. At ang mga sacrifices na ito, what makes it sacred is the love that you give on that. Kaya mga ka-faith, magulang, mga anak, always remember, ang pamilya ay domus ecclesiae, the church in the home, and make your family a real school of love. What do you Amen. think, Bishop Amen. and Pastor? Amen. Yes. Yes Alam mo, po. can I add something? Yeah, Father Bishop. Egay?
So ito yung mahalagang dapat nating maintindihan. This is my personal experience from time to time. Pagka ako'y merong isang request to solemnize. FYI lang, Pastor and Father Egay. Sige po. When I was assigned in Caloocan, Camarin, I am an official solemnizing officer ng Office of the Mayor. So every week, may sinosolemnize ako every barangay. Sa umaga, mga more than hundreds. And then sa hapon, mga 200 plus. So Dami, in no? 1 week, ang kinakasal ko sa Camarin, Caloocan, Dami po. less than 300 My a week. God, kung lahat na ngayon maglalike sa ating program, ang Yeah. dami nating views. So, ito yung Dami nun, na, Bishop. Yes po. Mga anak pa nun. Ilang years din ako, no, na yun ang trabaho ko sa Camarin, Caloocan. Kaya sabi ko nga po ano kaya ang naging lagay ng kanilang pamilya? But I'm very much happy kasi based on sa impormasyong naririnig ko, naging very strong naman yung relation. Wow. Kasi number one kong dyan ay concern or topic, yung symbol of marriage, yung ring. So ito yung binibigyan ko ng malinaw, ini-emphasize ko kung ano ang kahulugan ng ring. Nako, ako meron dyan. Yan, di ba? Di ba, yung ring ay walang katapusan. Eternity. Eternity. Eternal, oo. So dapat yung relation ng pamilya ay ganon. Okay. At sabi ko nga ang lakas ng loob nating ilagay sa gate, Family De La Cruz, Family Juan, Family Pedro. Pag kumato ka naman, pagtanong mo, nasan si tatay mo? Nasa kapitbahay. So paano kayo naging pamilya kung wala yung tatay? Di ba? So ito yung mahalaga na dapat ay inaalagaan ang relasyon ng isang pamilya. Amen. Dapat nananatili sa iisang tahanan. Meron Okay. pang Yeah, isang Pastor? bagay na napakahalaga, Bishop at Father Egay. Ako po, tuwan-tuwa ako at napakaganda sa aking paningin na ang isang pamilya, lalo pag Sunday, Father, Bishop, sama-sama, Wow. akay-akay ng nanay o tatay yung kanyang mga anak, dinadala nila sa church. Sa simbahan. Napaka-importante po nito kasi kapag regular po natin ginagawa yon, napapangalagaan ang sanctity ng pamilya. Yan. Okay, amen. Kaya po, ini-encourage po namin kayo mga kapate na wag tayong pumayag na si tatay lang ang nagsisimba, Oo. si nanay lang nagsisimba, o si anak lang nagsisimba. Napaka-importante. At ihemplo nga natin si Maria, si Jose, na kung saan ay naging maganda ang ipinakita nila sa atin. Tayo rin po, sama-sama tayo bilang pamilya na Amen. kapag araw ng linggo, sama-samang nagsisimba at naroon sa church. Pagkatapos nun, di mamasyal na po tayo, mag-SM tayo. Sama-sama. Yes, sama-sama pa rin. Siyempre, God first, kasama ng buong pamilya. Yes, At siyempre po, mga ka-faith, ito po ay magandang commitment ng mga parents sa kanilang mga anak na lalo yung Sunday celebrations, ano? Yes po. Yung the family that prays together, Amen. stays together. Amen. At siyempre, gusto kong pick upin yung sing-sing. Alam ba ninyo, sa kasal po, we receive several rings, ano po, hanggang sa pag-aasawa. Bago kay kasal, meron tayong tinatawag na engagement ring. Yeah. Sa kasal, wedding ring. ring. After wedding ring, pag medyo nahihirapan na kayo sa kasal, meron na kayong suffering. After suffering, pag medyo napapagod na kayo, naiinip na kayo, from suffering, ang tawag dyan ay boring. At syempre, mga ka-faith, Okay yun mula sa engagement ring, wedding ring, suffering, boring, pag marami na kayong problema, at sinasabi sa inyo ng magulang nyo, hiwalay mo na yan, asawa mo na yan. Napakatanga mo. Yeah. Kaya sasabihin mo, ayoko po. Ikaw talaga, sira ulo mo. Yan na po ang panglimang singsing, mga ka-faith. Mula sa engagement ring, wedding ring, suffering, boring, meron kang tiriling. At mga ka-faith, may-ari sa ating program dito sa Ka-faith Tinapay. Magandang gabi po sa inyo mga ka-faith. ka-faith. Ako po si Rolando Yapsenko. Ako naman po si Ate Jeng Yapsenko, Kami ay may dalawang anak. si Cheska at saka si Joshua. At kami ay
23 years ng kasal. Ang aming pananampalataya ay nakatulong sa aming buhay upang malagpasan ang anumang pagsubok na dumating katulad ng Pagkakasakit ni Joshua na noong 2015, siya ay naoperahan sa kanyang brain at ng aneurysm. Pero sa kabila nun, kami nanumbalik pa rin at patuloy na naglingkod sa ating Panginoon. Kami ay patuloy na nag-choir member. So yun ay nakapagpatibay ng aming pananampalataya sa ating Panginoon. At sa panahon ngayon din, alam namin na marami ang nangyayari sa ating sa buong mundo. Katulad ng COVID na to. Pero alam natin na malalagpasan natin ito, yung financial na pangangailangan at yung minsan ay depression din sa bawat pamilya. Sa amin, ang ginagawa namin ay araw-araw kaming nagro-rosaryo at dinarasal yung Oratio Imperata at sa tingin ko ay ito ay nakakatulong upang lumakas lalo ang aming pananampalataya. ang pananampalataya natin na pareho tayo ng pinaniniwalaan ay nakatulong na malaki sa aming pamilya dahil katulad naming mag-asawa na nagsisilbi sa simbahan bilang mga miyembro ng koro, ganun din ang aming mga anak. So inaanyayahan po namin na kayo ay laging manood at makinig sa programa ng ating Kura Paroko, ang Cafe Tinapay. Ito ay ginagawa at every Friday ng buong July. Maraming salamat po. God is good. All the time. All the time. God is good. Welcome back po sa ating program, Cafe Tinapay. At syempre po, mga Cafe, lalo magiging exciting ang ating mga discussions, ating mga sharing. At syempre, bago tayo pumalaot sa ating discussion, ang ating pong mag-raffle, mga Cafe, abangan ang tanong na lalabas sa inyong screen at sagutin para manalo ng Cafe Tinapay Commemorative Cup. Just comment Cafe, space, at ang inyong sagot. At syempre po, last week, yung ating tanong, di po ba? Ay, ang sagot syempre ay Eucharist. At ating bubulutin ngayon, mga ka-faith, kung sino ang nanalo last week at magkakaroon ng commemorative mug ng Cafe Tinapay program. Ang nanalo po ay si Miss Nora Rances. Congratulations Wow. po, Cafe Nora Rances. Congratulations po, Father Egay. Oh. Lektor ako yan. Oy, mga Orthodox. Ay, Sister Napaka-active Nora, naman, ano? congratulations. Congratulations po mula sa Orthodox Church. sa Orthodox. Okay ho, mga ka-faith. At syempre po, we're moving to another segment po ng ating episode, Marriage and the Priesthood. At mula po sa pamilya na ating pinag-usapan kanina, yung the family is the first school of Christianity. At syempre po, isa sa responsibilidad ng pamilya ay mag-alay sa Diyos ng anak. No? Yan. At halos sa buong kasaysayan ng Biblia, lagi may pamilya na mayroong ino-offer na mga pari sa sa mga sambahan, sa sinagog. At syempre po sa makabagong panahon, importante po ang pare. Importante ang pastor. Importante ang obispo. Sila po yung mga nagpapatuloy sa kasaysayan ng paglilingkod sa simbahan. At yung mga paring ito, they preserve the sanctity and the dignity of the teachings of faith. Amen. Okay. So, siyempre si pastor, si archbishop, ako po, kami po ay may mga kanya-kanyang kwento ng bukasyon. Siyempre, kami ho yung mga mga propeta. Mga paring na ginagawa sa simbahan. Pastor Rod, sino yung naka-impluwensya sa iyo sa pamilya kung kaya't gusto mong magpastor?
Pero ba nag-invite sa inyo na, Oy Rod, magpastor ka? Yes po, meron pong nag-invite sa akin. May kaibigan ka ba o pastor din nag-imbita sa iyo? Doon na po sa simbahan na mismo po yung pastor pero sumalangit na rin siya. Siya yung nagsabi sa akin na nakikita ko darating ang pagkakataon na ikaw ay magpapastor din. Nababasa sa iyong mukha. Yes. Bukod doon, Nasasalamin, ano? yes po, bukod doon, Father Egay, meron akong laging panaginip, hanggang ngayon na panaginip ko pa Opo. rin, na tumatayo ako sa maraming mga tao, pero hindi ko nakikita yung mukha nila. So hindi pa ako nagpapastor noon, may mga panaginip ako na tumatayo ako sa maraming mga tao, tapos nagsasalita ako ng Word of God. Amen. Hanggang ngayon, napapanaginipan ko pa rin yun. Thank you po. Bishop, kayo naman meron ba sa inyo nag-udyok o nag-impluensya sa pamilya niyo? Ang isa lang na naalaala ko, in the age of 7 years old, nung ako ay nagsimulang makapakinig ng aral at salita ng Diyos. Dating ko ng 13, mga 9, 10 years old, nag-umpisa na akong maglingkod sa church bilang sakristan. So from sakristan, naging lector, tapos hanggang naging catechist, hanggang sa naging lay minister. Siyempre, dahil na in love, yon, nagkaasawa. At ako bilang lingkod ng simbahan, nagkaasawa ako. Pero wala kaming anak. Dito na pumasok yung, tama yung sabi ni Pastor Rod. Ako rin, nananaginip ako ng isang daan na punong-puno ng kandila, left and right, na nag-iilaw. Tapos sa dulo, may malaking-malaking templo. Tapos pagdating ko doon, pupunta ko sa isang kwarto, may mga damit na nasa drawer. Kinukuha ko yon at isinusuot ko. Tapos pag may dalawang malaking-malaking building, tapos isang maliit na maliit. Doon sa dalawang building na malaki, ang daming tao. Tapos doon sa aking pupuntahan, kukunti ang tao. So hanggang sa one time, ay may na-meet akong isang dating OMI na, alam niyo naman, pagka OMI yan, mga oblates, siya dating Roman na pare, Romanong pare. Siya'y lumabas na sa pagpapari. Pero pinagpatuloy pa rin niya yung kanyang bukasyon. At siya ay nag-apply sa isang kongregasyon based in Baghdad. Ito yung Ancient Church of the East. So siya na yung lumapit sa akin. Sabi niya, anong buhay mo ngayon? Ganto. So sabi ko, ito po ako, missionary. Kasi naging brother ako ng church. Nagmi-mission ako, Luzon, Visayas, Mindanao. So tapos sabi niya, bakit di ka pa magpari? Sabi ko, ang haba ng pag-aaral kung magpapari ako. Kaya sabi niya, hindi, ganito na lang. Bibigyan kita one-on-one lecture and about sa theology, and then pagka na-train na kita, saka ka mag-enroll pagka So, yun yung naging practice. Hanggang sa, yun na, tinuloy-tuloy ko na at nakaraos naman tayo dun sa formation at na-ordain ako bilang diakono. Pero before that, actually, may bisita kami from London. Representative ni Mar Aday from Baghdad, Iraq. Yung pinsan ni Saddam Hussein, si Deacon George. Tapos magbibisit sila dito sa Philippines. Walang diakono yung bishop. Kaya sabi niya, mag-prepare ka. Before dumating yung ating bisita, ay ordain ka na namin as diakono para mag-assist ka sa amin sa lahat ng pupuntahan. So, no choice. In-ordain ako noon. Ang nag-ordain sa akin yung dating OFM na si Father Tim Luwaton. Mga kasamahan ng mga dito yan kasamahan ng mga congregation din nyo. Si Father Tim Luwaton o Artemio Luwaton. So, siya sa nag-ordain sa akin as sa diaconate. Tapos si Archbishop Levi. No? Doon ay na-ordain ako na under ng Ancient Church of the East hanggang sa nagkaroon din ng struggle. Sabi nga, ano ba yung mga nag-encounter? Aminin ko, no? Kasi may nag-invite sa akin ang nangyari dahil nagtampo sa akin yung nag-ordain sa akin.
napadalan ako ng letter of excoordination. Kasi si Bishop Tim, buhay naman siya kung mapapanood niyo to, isinama ako sa isang Council Synod of Bishop. From there, the following day, Christmas. Pinaatin ako ng Christmas. Doon ako nakapag-renew vows ko nung aking priesthood. At nagalit sa akin yung aking superior. Kaya binadalan ako ng letter of excoordination. Saka ako tinanggap nung Eastern Catholic. Orthodox. Yan. So, Eastern Catholic. Oh. So, from Eastern Catholic, dahil siguro, masipag ako bilang missionary, nakapag-establish ako ng 7 churches in 2 years. Siyempre, humihingi ako ng support. Siguro, may iba rin. Ito yung mga struggle bilang isang lingkod ng Diyos. Ang nangyayari, pagka may mga special occasion na hindi na pumupunta. Kaya sabi ko, paano ako ngayon? Wala akong bishop o protector. Kasi parang hindi na ako minamahal ng mga bishop ko. Kaya nag-research ako ngayon. Nung nagre-research na ako, nakita ko yung isang kauna-unahang missionary sa Pilipinas na Orthodox, si Saint Maximovich. Tapos ni-research ko na yung history nila. Meron pala silang nag-i-exist na cathedral and San Andres Bukid. Pinuntahan ko yon. Tapos meron pa palang namumuno under ng American Orthodox. Yung ano nila sa Philippines at buhay. Ito sa katauhan ni Archbishop Altoro de Jesus. Kaya doon, Apelyido ko pa yun. Yes. yeah, de Jesus. Oo. At yun ay mula doon, nagsubmit ako ng letter of intention to incarnate doon sa kanyang congregation. At I'm happy sapagkat tinanggap naman niya ako. So, yun yung revalidation ng ordination ko for priesthood. So, ibig sabihin, I believe that this is not the will of God. Walang kasi yung sa simula hanggang sa pagtatapos, nandun yung At ito yung I'm very much lucky and blessed dahil bago namatay yung aking patriarch kasi Archdiocese, ay ganito yan, Father Egay and Pastor Rod, no? In 13 seconds na lang, no? Tapusin ko to para maging klaro yung paano ako napunta dito. Ito yung pangyayari. Inaccept niya ako November 11. And then, nalaman niya yung background ko. In-schedule niya ako for elevation as Monsignor ng February 8, the following year. Namatay siya ng December 30. So, nag-take over ng position niya yung aming Vicar General sa katauhan ni Archbishop Saldivar. Ikinontinuous niya yung naka-schedule kong elevation for Monsignor. Hanggang sabi niya, total na-elevate na kita. So, ituloy ko na as bishop. Maging bishop ka na. So, tinuloy na po yun. Okay. After siguro mga 3 to 4 months, ay nagkaroon ng synod o council of bishop. Nagdesisyon yung mga bishop na ako ay maging isang arsobispo. Kaya pumunta ako dun sa La Union at dinala ko yung letter from the College of Bishop. At natuwa naman yung aming superior. Mula doon, kinonsecrate niya na ako bilang Metropolitan of the Philippines. Yan. Yun yung kasaysayan ko kung paano ako napunta. Oo, talagang sa ministry. telenovela pala yung bishop, ano? Siyempre po, Ministry, hindi naman din tayo papayag dahil tinanong tayo ni Father, siya din naman gusto nating malaman kung sino ang nag-influence sa kanya. Ganon? Bakit siya nagpare? Actually, yung influensya ng pamilya, hindi sa family nang galing kasi hindi naman religious yung family namin eh. Pero yung exposure ko sa environment, yung pagsisimba ko, no? Kasi, ewan ko ba, meron akong feeling na para bang gusto kong pumunta sa simbahan. So, at my young age of 7, 8 years old, lagi akong pupunta sa simbahan. And nung ako'y nasa public school, ang exposure ko kasi parang ay lagi ako na-honor sa
catechism classes. Wow. So doon ako nagsisimula, no? Marami pala Yung kayong exposure within the environment, yung school. So, mula noon, nasa isip ko lagi yon. Gusto ko maging pare. Hanggang sa matapos ako ng high school, yung pare namin, si Monsignor Romy Fernandez, na isang parish priest namin na namatay na rin. Ano? So, sabi niya, ikaw ba yung estudyanteng gustong magpare? Opo. So, dinala niya ako sa seminary through Father Albert Santiago, yung parish priest ngayon ng Marilao. So, sila yung tumulong sa akin para mapasok sa seminaryo. And then, yun po yung tuloy-tuloy na istorya. So, napasok ako sa simbahan, naging pare ako noong 1995, at eto ko ngayon. Actually, I'm celebrating this year my 25 years in the priesthood. Congratulations, Okay. Father. Silver Jubilee na po ako, mga kapatid. So, please pray for me also. So, bakit daw narinig natin yung storya, no? Yung naka-influensya ng kanilang bukasyon bilang mga naglilingkod sa simbahan. Si Archbishop, naikwento niya na yung mga struggles, ano? Siguro, Pastor, ano yung pinakamabigat mong struggle sa priesthood, sa pagiging pastor? Ang isang napakabigat talaga na struggle. Sobra naman ang bigat. Father Egan. Opo. Naramdaman ko na yung bigat. Kasi dahil tayo ay may Oo. pamilya, yung mga pagkakataon, alam niyo po, ang pagpapastor ay hindi naman talaga yung, sabihin ko na, yung financial support. Mhm. May mga pagkakataon na talagang hindi mo mabili yung ganun para sa anak mo. Mhm. May mga pagkakataon na may mga kahirapan tayong naranasan. Mhm. Nakita mo yung anak mo, may sakit, hindi mo agad madala sa ospital. So, yun yung mga struggle talaga sa paglilingkod na gusto kong sabihin na may mga time na parang gusto ko na mag-give up. Pero pinatunayan ng Diyos na ang kanyang lingkod, anuman ang mangyari, kahit na nga sa pinakamahirap na sitwasyon, hindi niya pababayaan. Amen. Hindi niya talaga pababayaan. Although nagdaan ako sa mga napakahirap na sitwasyon. Nagkasakit ako, hindi ko na rin ikwento yun, pero yun nga, pag ang pamilya ng pinag-uusapan, bilang padre de pamilya, gagawa ka talaga ng paraan para maibigay. Pero dahil nagpapasok ka, naglilingkod ka, alang-alang sa Panginoon, alang-alang sa iglesia, lahat ng yon ay talagang kasama sa sakripisyo. At ang gusto kong sabihin, ang Diyos talaga, hindi tayo pinabayaan. Amen. Hindi tayo Yun ang maganda doon, no? Yung ating commitments and devotions sa ating ministerial. Pag sumumpa ka kasi talaga, dapat habang buhay na, parang yung kasal. Kasal sa isang babae, pero higit na mas mahalaga, yung kasal sa Diyos. Ako talaga, Father Egay, lubos akong nagpapasalamat, no? Dito sa bagay na ito na ating kasalukuyang ginagawa. Dahil dito sa pamamaraan nito sa buong mundo, I'm sure, mabubuksan ang isip ng ating mga kapatid sa pananampalataya na tayo ay iisa. Okay. Amen. Marami pong salamat, Pastor. Opo. Rod, So, parang mga mayroong ka-faith, marami pa tayong pag-uusapan mamaya po. Huwag kayong bibidyo sa ating program dito sa Ka-Faith Tinapay. Ako po si Ervin Valenzuela. Ako si Cathy Valenzuela. Kami po ay 13 years ng kasal. May 2 anak. Yun po ay si Kurt at si Caitlin. Nakatulong po sa aming pananampalataya sa aming buhay ay isa na rin sa nagkakilala kami sa simbahan. At yun din ang naging matibay ng aming pananampalataya sa aming buhay at sa aming relationship. At siguro kasi naging foundation nga namin ay yung aming faith. Naging matibay yung aming relationship as we go on with our marriage. Nakatulong din yun sa aming mga anak. Nakakasama din namin silang mag-serve every Sunday. At saka yung bang struggle namin as a couple, siguro mas naging matibay siya kasi mas matatag yung foundation ng relationship namin dahil nakabase po iyon sa pananampalataya din po namin. Iniimbitahan po namin kayong manood ng Ka-Faith Ka-Faith Tinapay, Every Friday of July at 7:30 7:30 p.m. p.m. Maraming Maraming salamat salamat po. po.
Magandang araw. Ako po si Kapitan Tinapay, ang inyong spiritual frontliner. Yung sa education po, kasi po, di ba yung ibang mga magulang, walang trabaho. Eh, di ba po kailangan ngayon online? Eh, syempre po, di naman po lahat ng tao kaya po mag-online. Siguro po yung pagkawala po ng trabaho. Ngayon, yung kasi nga, di ba, sa pandemic ngayon, karamihan walang trabaho. Pera talaga. Pera, pagkain. At ito nga po ang kalagayan sa ating barangay. Muli, ako po si Kapitan Tinapay na nag-iwan ng mga katagang kapit lang kami. Back to you, Father. At syempre po mga faith, importante rin po na makita natin ang kahalagahan ng family para po mahubog ang mga anak para yung impluensya nila ay magbigay ng direksyon para sa paglilingkod sa mga simbahan. Di po ba, Pastor, Archbishop? Ayun Kasi po. pagka ho yung ang magulang, hindi ine-encourage yung anak na magpare o magpastor, di po ba? O maglingkod sa mga relihiyon, matatapos po yung simbahan eh. What is a church without a leader? What is a church without a prophet? What is a church without a priest? Kaya nga po, importante ho na tayong mga magulang, encourage natin ang mga anak Amen. na maglingkod sa ating mga pananampalataya. At syempre ho, lagi yung sinasabi, mahirap ang buhay ng pastol, no? So, kanina nga, binabanggit nila, yung mga pinagdaan ng problema, no? Ako, hindi pa ako nagkukwento, pero magkukwento rin ako. Kasi ho, yung priesthood ho, hindi naman din napakadali. Dahil noon sa umpisa, talaga ho ang mga tao, pagka bagong pari ka, Bishop, pahalik sa kamay, di ba? Ay, opo. Talagang one day superstar ka. Lahat ng tao, nahablot ang kamay mo. Would you even believe na after quite some time, mga ilang months lang, yung mga humalik sa kamay ko, yun na rin ang kumakagat sa kamay ko. Yun ang problema. That's the most, the most difficult part, ano? Yung feeling of being betrayed, na akala mo, they are supporting you, in the end, they're biting you. Sa harap at sa likod. Oo. And syempre, yung challenges, syempre, bata ako, no? I was 27 years old when I was ordained. So, yung challenges ng ministry, siguro magandang pag-usapan din natin, ano? So, mamaya ko ikukwento yung sa akin. I would like to hear muna kay Pastor Rod. Sa present times na lang, siguro, no? Okay, Bishop. boss. Ano yung mga challenges ng pagiging pastor sa makabagong panahon? Sa ngayon, Father, Bishop, alam naman natin, dilingit sa atin yung pandemic na Okay. naranasan natin. Magandang pagkakataon ito para maunawaan ng ating mga ka-faith. Kaming mga lingkod simbahan ay talagang nais kayong paglingkuran. Alam naman po ninyo yan. Sa aming isipan, sa aming puso ay merong mga nagtatalo na gusto naming gawin ito. Like for example, sa ating gusto nating dumalaw sa membro, gusto nating lahat sila pag Sunday ay nasa kapilya, lahat tayo sama-samang nagsisimba. Pero talagang ang challenge ngayon sa makabagong panahon, sa sitwasyon ngayon, hindi natin ito magawa. Amen. At alam niyo po ba mga kapate, ito ay talagang sobra naming kinalulungkot. Ayaw din naman nating hindi susunod kung anong sinasabi ng ating government. Dahil nasa Biblia naman yan. Dapat nating irespeto ang mga nanunungkulan sa atin.
So, kung meron mang mga challenges ngayon, Bishop, Father, ay yung mga ginagawa natin before, katulad ng pagdalaw. Actually, kami po sa simbahan, may mga outreach po kami. 4 yung aming outreach sa lugar ng Santa Maria. Meron dyan sa may palengke. Nagtuturo kami ng mga bata dyan tuwing Sabado, meron dun sa Kamatsile, meron dun sa Pintong Bato, simultaneous yan every Saturday. Ngayon, di namin magawa, hindi namin maabot ang mga batang ito na sa tingin namin pag ang mga bata ay naturuan ng magandang aral ng salita ng Diyos, sila'y lalaki na mabuting tao. Amen. Struggle po sa amin yan, di namin magawa ngayon. Oh, thank you po, Pastor. Archbishop kayo, siyempre napaka-busy nyo nga ngayon. Ang dami nyong outreach sa pinupuntahan din. Ano po yung nakita yung challenges ng ministry bilang Orthodox Church po? Alam nyo, Pastor Rod, Father Egay, isa sa pinakamahirap ay yung may lumalapit sa'yo na humihingi ng tulong na wala kang ibibigay. Dito, labis kang masasaktan eh. Bilang lingkod ng Diyos ay mahalaga yung kung may lalapit sa iyo ay meron kang ibibigay o meron kang iaabot. Pero dahil sa panahon nga ngayon ang ating kinakaharap, alam naman lahat, kahit yung mga negosyante, kahit yung malalaking business, bumabagsak pagdating doon sa financial status. Ganun din naman ang simbahan kahit sa panahon ngayon. Kinukulang, kinakapos. Kaya mahalaga pa rin yung pakikiisa ng ating mga faithful o yung mga ka-faith natin na tayo ay nagtutulungan, tayo ay magtulungan para itong panahong ito ay ating malampasan. Kasi napakahirap talaga sa katulad namin. Kami bilang tumatayong magulang sa pang-spiritual na aspeto, bilang inyong tagagabay, hindi po pwedeng hindi kami tumugon sa panawagan o hindi kami maaring magsawalang kibo kung ang mga tao ay nahihirapan. Yes. Napakahirap sa atin po na mangyari yun, na nakikita natin yung ating mga pinapastol na naghihirap, walang makain, tapos tayo ay utos sa atin ng Diyos pakainin ang kanyang mga tupa, tayong mga nagpapastol. Paano natin sila papakainin kung wala tayong ipapakain? At higit sa lahat, kung tayo mismo rin, walang makain. Walang makain. Di ba? Walang pambayad ng kuryente. Yan yung yun Walang pampasweldo sa mga tao. Yan ang malaking problema rin namin yun. ngayon. Pero, thank you very much, Archbishop and Pastor. Kami raw, ako ang challenge sa akin, lalo ngayon, as parish priest sa Our Lady of Mount Carmel Parish. Kasi very evident yung salitang new normal na it will be a different form of ministry. No? Kaya lagi kong nakikita yung salitang online evangelization. Ano po? So ito yung nakikita ko na direction po natin. Kasi sabi nga, out of sight, out of mind. So pagka mga tao hindi napupunta ng simbahan, I don't want the people to forget the church. Amen. Ayokong hindi na nakikita simbahan, nakakalimutan nila simbahan. So, dahil nga maraming bawal, lalo yung congregating, so we use the platform of social media. And this is the challenge of the ministry, na yung misa online, yung mga sharing online, Bible sharing online. Itong program na ito, Ka-Faith Tinapay, ito ay konkretong paraan na ang role namin bilang mga leader ay dalhin muli si Jesus sa mga tao. Amen. Tama po. Na maramdaman ng mga tao, sa panahon ng pandemic, buhay ang Diyos. Ito kami mga leader, tumutulong upang mabigyan ng direksyon ng tao. Kasi po ito yung mga time na people has no direction. Kasi because of restlessness, because of the mental stress at depression na nararamdaman ng mga tao na epekto ng pandemic, we have to go back and to maintain our sanity through the Word of God. Amen. We maintain our sanity to the light of the world. Sabi nga, your word, O Lord, is lamp upon my feet. Tama po. Yes. Maging bahagi kami ng pagkain ng mga tao. Pero higit sa lahat, maging bahagi kami ng liwanag na dinadaanan ng mga tao. Dahil po ito yung mga panahon na people has no direction and people needs direction. And this is the challenge to all religions of the world. Amen. Lalo po sa atin. Yes, na ma-guide natin ang mga tao na huwag silang manghinawa, maging matatag sila, maging matyaga sila, at talagang pasanin ang krus araw-araw.
Pero naniniwala rin po ako, Bishop and Pastor, na sa pandemic na ito, may magandang mangyayari. Sabi Yes, nga, di ba? oo. So, kahit ito yung pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan na naranasan ng lahat ng tao, tayo inihahanda, Bishop, sa ibubuhos na maraming biyaya. Yeah. Amen. Amen. So naniniwala rin ako na Amen. hindi tayo dapat maging pessimistic dito. Ang mga simbahan ng mga relihiyon ay mananatiling pag-asa Ng mga tao. ng mga tao. At mananampalataya. Amen. So pinakamahalaga po ito that life must go on. Amen. And we will emphasize that God is always in control. So ilang role namin? Maibalik muli ang isip ng tao na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos may hawak ng lahat. Kaya po yung challenges ng new normal na ito, using the platform of social media, we will fill your newsfeed, your timeline, all the platforms, your Twitter, your YouTube, with the Word of God. Kahit ayaw nyo, ipipilit pa rin namin na ilagay ang salita ng Diyos sa social media. Tandaan Ayan. nyo, mga ka-faith, kung may mga time kayo sa mga YouTube na mga, siyempre, minsan nakakatawa lang, kung kaya yung i-share yon, kung kaya yung i-like yon, why not Jesus Christ? Why not our tama po. faith? No? Yes, amen. So, konting pindot-pindot lang, create your watch party, at syempre, like and share ka-faith and tinapay, mga kapanalig. At ito po ang malaking challenge po sa ating lahat. Kaya po, salamat kay Archbishop, kay Pastor, that this is really very challenging times for us, that we are experiencing the most difficult part of history. But still, we are here for you, ang programang Ka-faith Tinapay.
place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where the blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is God is good All the time. all the time. God is good. Mga ka-faith, welcome back sa ating program. Kape, tinapay. Ay, naku po talaga naman mula po sa kaninang mga discussions natin, yung mga kwento ng aming bukasyon, mga influences, yung role ng pamilya para sa paghubog ng mga anak. Siyempre, para magpari rin at magpastor, napaka-importante because it maintains the transmission of faith. So we need leaders in the church. We need mga propeta ng bayan. Yes. So kung term mo dyan, Propeta ng pastor, bayan. mga propeta ng bayan. Ngayon po, siyempre, we discuss about marriage and the priesthood. At alam niyo kasama ko, si pastor ho, may asawa. Si archbishop, may asawa. Ako pare, walang asawa. Okay. Oh. Magandang tingin niyo sa akin. Ano kaya? Okay, Naiingit ko rin sa'yo. Siguro magandang, gusto ko madinig. Ito, real talk to, mga kapate, ha? Real talk. Pastor, Yes po, Father. ikaw ba bilang isang pastor at may asawa, ano yung mga challenges ng ministry na at the same time, meron kang bayan ng Diyos sa pinaglilingkuran at meron kang pamilya na sarili mong pinaglilingkuran? How do you see this kind of challenges sa ministry? Opo, Father Egay, Bishop, napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon tungkol sa bilang pastor na may asawa. Alam niyo po, una, kailangan maunawaan ng aking asawa na ang aking first love ay ang aking ministry. Hindi ganun kadali na ito ay sa umpisa ay naunawaan niya. Alam niyo po, may mga pagkakataon na may mga family gathering kami na nasabay sa gawain ng Panginoon. Siyempre, dahil first love ko ang gawain, doon ako pumupunta. Pero hindi alam ng marami dahil real talk. Yung isang mata ko lumuluha. Naku, parang si Ate Gayon, isang mata lang, ha? Tapos, may mga pagkakataon na nasabay din sa gawain. Ito nga, totoo nangyari. Nanganganak ang misis ko. Yes, nasa ospital siya. Ako ay nasa isang gawain. Dahil first love ko yung ministry eh. Pero salamat sa Panginoon sapagkat talagang poproteksyonan, gagabayan at pagpapalain ng Diyos ang kanyang lingkod. So talagang ito ang buhay ng isang pastor o isang pari. Laging inuuna ang gawain ng Panginoon. Para talagang torn between two lovers. Okay, Archbishop, kayo ho, may asawa rin kayo. Ayos mo. Kailan kayo kinasal, Archbishop? Anong taon? 1996. Okay. Archbishop, kamukha ng tanong ko kay Pastor kanina, anong challenges ng kayo ay isang Archbishop, tapos may asawa rin po kayo? Ayun, Father Egay, at natutuwa ako dun sa binanggit ni Pastor kanina. Real talk po, Bishop. Alam nyo, Real real talk. talk nga tayo eh. Kaya, pero alam nyo mga ka-faith, ito ang totoo eh. Alam nyo, sa isang bahagi ng buhay ko, ay gaano nga ba kahirap ang maging isang mangangaral
o mamuno ng isang gawain ayon sa kalooban ng Diyos. Lalo't ang number 1 kong nabasa sa Bible, yung sinabi niyang hindi magiging karapat-dapat ang alagad ko kung hindi niya iiwan ang kanyang ina, Oo. ama, kapatid, Mhm. at asawa. Mhm. Abe, na alam niyo mga ka-faith, nakakalungkot, Father Egay, Pastor Rod. Opo. Yung kautusan na yun ng Diyos ay malinaw. Una siya bago ang lahat. Yes po. Kaya alam mo, Father Egay, di ba sa atin nga pag oras ng pagganap, lalo na sa banal na Holy Eucharist, di ba? Kahit may sakit ka, kahit tinatrangkaso ka, hindi excuse yun para hindi ka magmisa. Tapos hindi nila alam yun. Yeah, hindi naiintindihan ng Hindi mga nila alam. tao yun. Oo. Mayroon tayong batas na ganun na sinusunod na po pwedeng umabsin ka lang sa tungkulin kung hindi ka na makatayo. Okay. Yun ang pinakamahirap na ating bilang pinuno at lingkod ng Diyos ay una talaga. At ako bilang may asawa, yun yung ipinaunawa ko sa aking sister wife. At ito yung kagandahan, Father Egay. Oo. Nag-asawa muna ako bago ako nagpari. Kaya alam na alam niya yung bukasyon ko. Okay, so inihanda mo rin siya. Oo, nakapaghanda Okay. yung sister wife ko. Kaya bago ko pinasok talaga ito ay nauna yung pag-aasawa. Bago yung pagpapari. Okay. Baliktad kami ni Bishop. Nung mag-asawa ko, pastor na talaga ako. Oo. Yun ang isa sa napakahirap. Pero kayo naman pastor tsaka archbishop, at least pari kayo, pastor kayo, may asawa kayo, kumpleto. Pamilya talaga. Kami naman mga Ibig sabihin. nasa Romano Katoliko. Talagang isa sa mga disiplina namin yung tinatawag natin celibacy. Pag sinabing celibacy sa amin, it means we are available for God and for the kingdom. So, yung total availability. Kaya hindi ibig sabihin hindi kami nag-asawa, celibate na agad automatically. Because there are priests also who are not married and yet not available for the kingdom, that makes you not celibate. Okay. Yung non-marriage namin is only a condition, a discipline. Pero, you can also be not celibate even if not married. Yung discipline namin sa celibacy, isa lang yon sa mga requirement. Pero, non-marriage does not make you celibate at all. Because you can also be na hindi available for the kingdom kung yung mga pare, marami ring attachments. Yes. Definitely. Okay? Ngayon, siyempre, hanga ako sa dalawa. Yung pari ka lang mahirap na. Yung pang may asawa ka. Actually, I'm handling a lot of family cases and marriages na yung talagang pag-aasawa ay full-time na yung habang pinakikinggan ko yung problema nila, bigat na bigat na ako how much more kung sasabay pa yung priesthood? Well, somehow, siguro, hanga ako sa inyong dalawa kasi dalawang estado ng buhay yung hinawakan nyo. And you really want to fulfill and to fulfill the will of God, yung state of life ng yakap nyo, priesthood and marriage. Kami bagamat may biyaya rin sa celibacy. Kasi nakapokus ako sa ministry no? Wala akong iniisip na anak, wala akong iniisip na asawa, at wala nagche-check sa akin. Saan ka galing? Sino kasama mo? Asan ang pera mo? Kailan ka uuwi? Wala nagche-check sa akin. Gabi na. Yun ang maganda. Gabi na. Hindi ka bumula ka pa. Matipid. At the same time, mga ka-faith, siyempre ako bilang celibate for 25 years in my priesthood, na-appreciate ko na rin yung paano mag-isa. Pero malungkot. Kasi pagka-Christmas, alam mo, ang dami-daming tao, nagkakagulo, lahat lumalapit sa iyo. Pero pag uwi na nila, mag-isa na lang ako. Hanga din kami sa inyo. Oo, Father. malungkot din, Ang hirap din ng Pag may sakit ako, wala naman nag-aalaga sa akin, nalagaan ko sarili ko, tine-thermometer ko sarili. Siyempre, buti lang, may nanay ako naglalaba damit ko. Kung hindi, kayo may labandera kayo, asawa nyo. Nanay ko naglalaba. Paano kung wala na nanay ko? Paano naman ako? So, yung mahirap yung buhay ng celibate, may joy, pero may sorrow. Kaya nga lang, hindi isip ko na lang, guy, you are alone, but not lonely.
Yan. Ayan, Yun ang yun ang maganda pinakagusto doon, ko. oo. Magkaiba You ka are ulo, ganun. alone, but not lonely. Kasi ito yung tinuro sa amin sa seminaryo eh. Inihanda kami sa ganitong buhay, itinuro sa amin, ipinaliwanag sa amin yan. Kaya handa ka bang yakapin mo ang buhay ng isang selibato? It's really a very, very long formation how to be celibate. Hindi lang ito cognitive, kung hindi, it's a way of life. Kaya yung challenges ng ministry, hindi lang yung magturo ka eh. Yung mamuhay ka for the kingdom of God. Pero sabi ko nga sa inyo, hangahaok sa inyo. Yung dalawang responsibilidad, ginagawa ninyo. Pero siyempre, may part din kaming nahihirapan. Pero siyempre, tuloy ang buhay. Amen. Tuloy ang paglilingkod. At yung isang bagay na pinakagusto ko sa priesthood na celebrate, sabi ko nga sa inyo, walang nag-check, di ba? Walang naghahanap. Malaya po kayo. Malaya akong kumikilos sa paglilingkod sa inang simbahan. If you ask me, if I die and live again, and pinili ko pa rin ang pagpapare, pipiliin ko pa rin maging celebrate. Kala ko pipiliin nyo ng mag-asawa. Oo nga eh. Dapat Father, Nabangan ko yung sagot nyo na yun. Mas masaya ako nag-isa. Na-experience yun na yung celibacy. Dapat yung second life o yung next life. Bakit ako mag-enjoy eh? Dapat enjoy nyo naman yung Pwede. Ikaw ba, Pastor? Kung mamamatay ka't mabubuhay ulit, Magpapastor pa rin ako. yung mag-aasawa. Nakikinig yung misis ko. Ikaw. Ay, yun ang aking maganda sa akin, Father. May asawa man ako, pero wala akong anak. Gano'n? Wala kaming anak, kaya wala rin akong masyadong pinoproblema pagdating Pero sa masarap ministry. magluto ang misis mo, Bishop, ha? Uy, ganun ba? Oo. Kung makita ko sa bahay niyan, ang misis niya ay tahimik na naglilingkod, nagluluto para sa amin. Thank you, Bishop, sa iyong asawa. Sarap magluto. Kung mga ka-faith kita naman ninyo, no? Bakit kami mga naglilingkod sa simbahan, iba-iba estado, iba-ibang struggle, pero ang importante, anumang struggle namin, there's always the joy, you know? Yes, yun ang of serving the importante. Lord. Kaya siguro, Father Egay, Amen. kung ako man ay bibigyan ng second chance ni Lord, no, ni God, dahil may asawa ako sa panahon ngayon, kung sa susunod, pipiliin ko maging katulad mo. Kaya, kinig nyo, ha? Mag-single ako. There's always beauty and celibacy. Yan. O ikaw, Pastor. Sige po. Kasama mo. Basta ako, nag-iingat ng sagot. Okay, mga kapatid. Maraming salamat po, Bishop and Pastor. Dito po sa ating program, ako yung DBQ sa Cafe Tinapay. God is good. All the time. All the time. God is good. Ito tayo sa katuwang segment ng Cafe Tinapay. At syempre ang ating segment ngayon ay pinamagatang Anong Say Mo? Like and dislike version. Kaya po, Bishop and Pastor, meron po tayong dalawa dito, no? Pag like, tataas mo to. Pag dislike, tataas mo to. Okay? O sige. Ngayon po, simulan na natin ang ating like-dislike version. Anong say mo? At syempre po, para sa ating segment ng like and dislike, para po sa online kasal, like or dislike? Okay. Abortion, like or dislike? Okay. Pills and condom, like or dislike? Teenage pregnancy, like or dislike? Okay. Arranged marriage, like or dislike? Okay. Divorce, like or dislike? Mixed marriage, like or dislike? 18 years old below for independence sa pamilya, like or dislike? Widow, mag-aasawa ulit, like or dislike? Okay, renewal of vows, like or dislike? Okay, marriage in the priesthood, like or dislike? Okay, long engagement,
Like or dislike? Short engagement? Like or dislike? Okay. May, December love affair? Like or dislike? Pare, mag-aasawa? Like or dislike? Same-sex marriage? Like or dislike? Okay. Ay, salamat po. Congratulations po kay Archbishop Daniel at kay Pastor Rod sa ating game na ito. At syempre, nakikita niyong pulso ng aming puso, mga ka-faith. Continue sa ating program dito sa Cafe Tinapay. God is good
All the time. All the time. God is good. Welcome back po sa ating program, Kape Tinapay. At syempre po, mga kapanalig, mga ka-faith, para po sa ating mag-raffle, abangan po ang tanong na lalabas sa inyong screen at sagutin para manalo ng Cafe Tinapay Commemorative Cup. Just comment Cafe space at ang inyong sagot ay i-type po. At syempre sa mga interesado rin po na bumili ng aming cup, available po ito sa Our Lady of Mount Carmel Parish, Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. At syempre tayo po, bagamat mahirap magpaalam pero kailangan po natin gawin. Importante po ang segment na ito, ibibigay po namin sa inyo ang aming healing prayer. Samahan po niyo kami sa panalangin. Archbishop and Pastor. Muli po, dakilang Ama na makapangyarihan, lubos kaming nagpapasalamat sa oras at panahon na ipinagkaloob mo sa amin. Kami lubos mong ginabayan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya naman, ang walang hanggang pasasalamat ay aming ipinagkakaloob sa walang hanggang awa ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Pagpalain mo po ang bawat isa, lalong-lalo na ang lahat ng nakinig at makikinig pa sa mga darating na araw ng aming gagawing pagninilay. Pagalingin mo rin po ang kanilang lahat ng suliranin sa buhay. Ito ang aming samot dalangin. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Dakilang lumikha, Amang makapangyarihan sa lahat. Tunay, ang aming pagpapasalamat sa iyo ay gayon na lamang sapagkat mula pa sa umpisa ng Cafe Tinapay ay daman-daman na po namin ang banal mong presensya. Salamat po muli sa pagkakataon na ito mula kay Bishop Daniel, kay Father Egay at sa iyong lingkod o Diyos. Salamat po sa pagkakataon ng aming buhay ay naging daan ng ikatatatag ng bawat isa sa amin, lalo na po ang mga kapatid namin na nakikinig sa programang ito. Basbasan mo kaming lahat, pagpalain mo kami at patuloy na gabayan, lalo na po sa panahon na ito ng pandemic. Kailangan namin ng iyong awa, kailangan namin ng katatagan, kailangan po namin ng tagumpay na sa iyo lamang magmumula. Lord, bless mo po ang lahat ng mga tao na patuloy mong ginagamit upang ang programang ito ay maging pagpapala hindi lamang sa amin kundi sa lahat ng mga nakikinig. Salamat po o Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, ikaw ang larawan ng isang pamilya. At mula sa iyong kalooban, nilikha mo ang mga pamilya sa kasaysayan. Inihingi namin sa iyo, Panginoon, na i-bless po ninyo lahat ng mga pamilya na ito'y maging matatag, manalig sa iyo, na mga pamilya'y tunay na tumugon sa iyong paanyaya, na maging buhay na pamilya sa pag-ibig, sa pag-asa at pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na hilumin po ninyo ang sugat ng mga pamilya. Lalo yung mga mag-asawang hindi magkasundo, mga mag-asawang dumaranas ng pagsubok at nasa bingit ng paghiwalay. I-bless po ninyo ang mga anak, lalo na yung mga anak na naliligaw ng landas. Ibalik po niyo sila, Panginoon, sa tunay na daan. Mga anak na nalulong sa masamang bisyo, sugal, sigarilyo, alak, bawal na gamot. Nanawa, makita nilang daan sa pagbabalik loob. Hilumin po ninyo ang mga sugat ng aming pamilya at mga angkan at mga kasalanan ng aming kaangkan, Panginoon. Heal our family tree. Na alam namin, Panginoon, ang tanging paraan lamang ay magpatawad. Magmahal kahit mahirap magmahal. Magpatawad kahit mahirap magpatawad. Umunawa kahit mahirap umunawa. At matutong magbigay na walang hinihintay na kapalit. Nawa po, Panginoon, akuin ang mga pamilya ang paghubog sa mga anak na sila'y tunay na maging larawan ng pagmamahal. At mula sa aming mga pamilya at angkan,
ay mag-alay kami ng mga lingkod sa iyong ubasan, maging pastol sa iyong mga tupa. Ilumin po ninyo ang aming pamilya. Ilumin po ninyo ang aming bayan. Ilumin po ninyo ang sugat ng aming simbahan. Nawa po, magpatuloy kaming maging larawan ng iyong pag-ibig ang aming mga pamilya. Kami dumudulog sa iyo sa tulong ng banal na mag-anak, ngayon at magpasawalang hanggan. Pagkakalo po namin ang pagbabasbas, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga ka-faith, maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsuporta sa ating program. At syempre, si Bishop Daniel at si Pastor Rod ay magpapasalamat at babati sa kanilang mga Yes. ka-faith. Sige po. Good. Okay, Bishop? muli, mga kapatid, lalong-lalo na po sa aking mga kapatid sa pananampalataya sa Orthodox ay nagpapasalamat po kami sa inyong ginawang pagsuporta dun sa unang episode na aming pinalabas, no? At umaasa po kami na sana itong pangalawang ito hanggang sa mga susunod pa ay maging kabahagi namin kayo. At patuloy kayong sumubaybay dahil ito ay mahalagang mayroon tayong matututunan na mai-apply natin sa ating buhay. Kaya naman, ako, Father Egay, Pastor Rod, hindi dito nagtatapos ang ating pagkikita o pagsasama. So maraming salamat at sana'y gabayan pa rin tayo ng Diyos hanggang sa ating pagkikitang muli. Pastor Rod, sige po. Amen. Muli po mga ka-faith, maraming salamat po sa inyong katyagaan mula pa ng unang segment at ngayon pangalawang segment ng programang Ka-Faith at Tinapay. Kayo po ay laging nakasuporta. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy na palakasin, gamitin na platform ang Ka-Faith Tinapay upang tayong lahat ay patuloy na maging matatag. Amen. Mga kapatid, mga ka-faith, yung susunod pang dalawang segment ng Ka-Faith Tinapay, sama-sama po tayo, huwag tayong bibitiw. Marami pang blessing, marami pang pagpapala ang darating sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw-araw. At syempre po mga ka-faith, sa susunod na Friday, ang aming pong topic ay on peace building. Okay? So talaga po nga, makikita natin ang gampanin ng bawat isa para maging instrumento ng kapayapaan. Sabi nga sa Bible, blessed are those who are peacemakers, for you are children of God. Sa inyo mga ka-faith, siyempre aking hinihiling, please like and share, create your watch party, follow us on our Twitter, Facebook, the same time aming YouTube, paki-like po at panuorin pa ninyo, ikalat po ang segments na ito ng Ka-Faith Tinapay upang tayo maging cyber missionaries. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta, sa inyong pagmamahal, at sa inyong lahat, mga Ka-Faith, alam sa inyo, mula sa ating program, Ka-Faith Tinapay! Ka-Faith